morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay alas 5 na ng umaga. Aba, thank God it's Friday na naman. Ano bang balak nyo sa weekend? Ano man ang mga plano nyo, wag nating isasantabi ang kapakanan rin ng ating mga kabayan, lalong-lalo na po sa Bohol at sa Cebu na naapektuhan ng malakas sa paglindol. Hindi po pwedeng tayo nang nagsasaya sa buhay. Dapat isipin rin natin sila. Sa anumang paraan na pwede natin gawin, tumulong po tayo. At ang pinakasimple pero pinaka-powerful na magagawa po natin ay ang pagdadasal para sa kanilang kabutihan at kaligtasan. Lagi pong isa buhay ang bayanihan. Unti-unti pero sama-sama tayong babangon. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Makakasama nyo ngayong Biyernes ng umaga, October 25, 2013. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Samantala, balita po muna tayo ngayon. Patuloy po nakakaramdam ng aftershocks ang ating mga kabayan dyan po yan sa Bohol. Sa katunayan, kagabi bandang 8:53 p.m. ayon po sa PHIVOLCS ay naramdaman ulit ang magnitude 4.1 na lindol at may lalim na 47 kilometers. Ang sentro nito ay nasa layong 34 kilometers northwest ng Tagbilaran City. Samantala, kaninang madaling araw, 12:13 a.m. naman, niyanig po sila ng magnitude 4.1 na lindol na may lalim naman na 25 kilometers. Ang sentro ito ay nasa layong 48 kilometers, yan po ay sa northeast ng Tagbilaran City. At ngayon po mga kabayan, dumako naman po tayo sa report ng NDRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito po ang kanilang update as of 6 p.m. kahapon, October 24, 2013. Ayon dito, as of 4 p.m. nakapagtala na ang PHIVOLCS ng 2,679 aftershocks at mula po yan sa magnitude 7.2 na lindol nitong October 15. Sa mga aftershocks na ito, 69 ang naramdaman. Para po sa casualties, umabot na ng 198 ang nasawi, 709 naman ang sugatan at 11 ang nawawala. Para naman sa apektadong pamilya, umabot na po yan ng higit 631,000 families o katumbas po yan ng higit sa 3 milyong katao sa Region 6 at Region 7. At para naman sa mga nasirang infrastruktura, kabilang po dito ang higit sa 54,000 houses. Kasama rin sa mga napinsalang 41 tulay at 18 kalsada naman sa probinsya ng Bohol at ng Cebu. Samantala, umabot na ng higit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala mula po sa malakas na lindol at patuloy po nating antabayanan ang mga ulat na ito tungkol dito po sa naging epekto ng malakas na lindol, kaya tutok lamang dito pa rin po yan sa telebisyon ng bayan. At naman po, para malaman naman natin ang update tungkol sa ating panahon, makakasama po natin si Mr. Mano Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din sa iyo, Amor, at magandang umaga sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, ano bang inaasahan natin magiging lagay na ating panahon para sa araw na ito ng Biyernes? At bukas po ay umpisa naman po ng weekend. Ano bang inaasahan din natin na magiging weather condition para po sa Saturday and Sunday? Sa araw na to, makakaasa tayo dito sa Zamboanga Peninsula, sa Hilagang Mindanao at dito sa Caraga. Magkakaroon tayo ng mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Ito ay bunga ng pagsasalubong ng ating hangin na nanggagaling dito sa Hilagang Kanluran at galing dito sa Kanluran. Samantalang dito naman sa Ilocos Region, Cordillera at dito sa Cagayan Valley, magkakaroon tayo dyan ng mga mahihinang pag-ulan. Ito'y dala pa rin ng ating hanging amihan. At dito pa rin sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magkakaroon lamang tayo ng mga isolated cases na mga pag-ulan.
Okay, so ayun po mga kabayan, narinig man po natin magiligin na ating panahon. Kumpara po kahapon na itong Luzon lamang po ang forecast po natin na meron po mga pag-ulan. Ngayon po, Mindanao din, meron po nga mga pag-ulan dahil naman po ito sa convergence o yung pagsasalubong nga po ng hangin na meron pong iba't ibang direksyon. Kaya po tayo ay kung lalabas ng bahay, abay magdala po tayo ng payong anumang panangga sa ulan. At ito naman, Mr. Mendoza, kahapon po kahit nakalabas na ang Bagyo Orduha dito sa ating part, good news naman po ito para sa ating lahat, ay patuloy po sa pag-ira itong ang northeast monsoon na hanggang ngayon naman po ay magpapaulan pa rin. So meron pa rin po tayo nakataas sa gale warning kahapon at napansin ko nga po medyo madami pa yung mga lugar na kabilang sa balang ito kahapon. So ngayon po bang Biyernes ay nabawasan naman po ba ito kahit konti at saan-saan po ba ito nakataas ngayong araw? Ang ating gale warning nakataas pa rin dito sa northern seaboard ng Northern Luzon, dito pa rin sa eastern seaboard ng Luzon. Ito ay naasahan natin na magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo, maaaring sa linggo hanggang Lunes. Ayan po mga kabay, narinig po natin kung hanggang kailan po maaaring itaas pa rin ang pag-asa. Ito pong babala na tinatawag natin ng gale warning. Kaya para sa ating mga kabay na mayroong mga maliit na sakyang pandagat, hindi pa po kayo pwedeng pumalaot dahil po magiging mapanganib po ito para sa inyo dahil po magkakaroon po dyan ng malalaking alon sa mga nabanggit na baybayin ni Mr. Mendoza. At ito naman po ngayong pong buwan ng Oktubre ay nakaka-21 bagyo na po tayo para sa taong ito. No? At ang pinaka-late na nga po ito po nga si Bagyo Orduha, yung latest natin na tropical cyclone na lumabas nga po ng ating park kahapon. So medyo marami na po talaga yung napagdaanan natin mga bagyo. 21 na po na bagyo ang ating napagdaanan at marami pong nagtatanong ilang bagyo pa ba ang ating inaasahang papasok o iiral dito sa ating park bago po magtapos ang taong 2013. Bago matapos ang taong ito, inaasahan pa rin natin na magkakaroon tayo ng mga bagyo na 3 hanggang 5. 3 hanggang 5 bagyo pa pong inaasahan natin mga kabayan. Kaya tayo po ay patuloy na mag-aantabay sa mga weather updates na inilalabas po ng Pag-asa. At syempre sa tulong na rin po ng Panahon TV. Kaya tutok lamang po kayo dito sa aming programa. Mr. Mendoza, since sa pag-uusapan na rin natin ang usaping bagyo, eto naman tayo po ngayong buwan ng Oktubre, nabanggit ko nga kanina, naka-4 na po tayong bagyo. At mga kabayan, lahat po sila ay nasa typhoon category. So ibig sabihin po nito, malalakas po talaga yung taglay nito nga hangin at pagbugso. So inaasahan po ba natin dahil ang una po nating bagyo ay si Typhoon Ramil. Ang second naman po natin ay si Typhoon Santi na naglandfall pa po at hindi po natin makakalimutan na talaga po nakaapekto dito sa Luzon. Ang sumunod naman po ay si Typhoon Tino at ang latest nga po ay ang Typhoon Orduha. So ito po ba, inaasahan po ba natin na ganito na po yung trend? Kasi po talagang sunod-sunod na typhoon na malalakas po yung mga bagyo. Inaasahan po ba natin na magpapatuloy na yung ganitong mga bagyo hanggang sa buwan ng Disyembre na typhoon category talaga itong mga bagyo natin na mararanasan? Base sa ating mga historical data, kung October, halos maraming talaga ang pumapasok sa ating bansa na nasa typhoon category. Ito ang pinakamarami yung buwan ng October na nasa typhoon category. Subalit pagdating naman ng November at December, ito ay nababawasan at nagkakaroon na ulit ng mga storm or depression. Ay, patuloy po tayong tumutok dito po sa Panahon TV para po malaman natin yung mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Kung patuloy po ba nating mararanasan itong mga typhoon category ng bagyo. At nabanggit naman po ni Mr. Mendoza, medyo good news naman po ito para sa ating lahat na mababawasan na po yung malalakas sa mga bagyo kapag sa mga susunod pang mga buwan. Ay maraming salamat po Mr. Mendoza sa iminahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po ba mga reminders o mga tips para sa ating mga kabayan, lalo pa at mag-weekend na naman? Paalala pa rin doon sa ating mga kababayang mga mangingisda, doon sa mga baybayin na Northern Luzon at saka dito sa Eastern Seaboard ng Luzon, mapanganib pa rin ang pumalaot sa lugar na yan, kaya't iwasan po natin ang gumawi sa mga lugar na nabanggit. At dito pa rin sa Kamaynilaan, dahil nagkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan ng mga isolated cases, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan.
Ayan nga po at natunghan po natin si Mr. Mano Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. O mga kabayan, tutok pong mabuti sa bawat bahagi ng aming programa ha? Dahil mamaya po malalaman mo na ang question of the day. Make sure na masubaybayan mo kami mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga para masagot mo ang aming katanungan. Ngayon dumako muna tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw, yan po ay 5:49 a.m. Matulubog naman ito 5:30 p.m. Ang moonrise po natin ay 9:44 p.m. Moonset naman natin ay 10:49 a.m. At ang ating illumination po ay 77%. At para naman po sa gusto mag-abang ng ating face of the moon, magkakaroon po tayo ng last quarter moon sa darating na October 27 sa ganap na 7:40 ng umaga. Para naman sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin ay 12:46 a.m. Yan naman po ay 0.98 meters. At ang low tide naman po ay 9:19 a.m. Yan naman ay negative 0.01 meters. Marami pang dapat malaman kaya tutok lamang sa Panahon TV. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.